Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nako, may katapusan na itong kaka-fake news ng mga taong ito. Yung ilan dito mga DDS Walang sawa kaka-fake news para siraan ng siraan ang administrasyon, si PBBM, ang House of Representatives, at kung sino man nasa gabal sa daan nila. Kasi ang daan nila, makarating sila sa presidency. Makontrol nila ang Pilipinas So gagawa ng fake news itong mga tao na ito para isulong lang yung gusto nilang mangyari. Oy, sino kaya yung mga yan? Number 1, Harry Roque. Yan, madalas din magpakalat ng fake news yan Yung video ni PBBM na gumagamit daw po ng ipinagbabawal na gamot, siya yung nagpakalat yan. Isa lang siya dyan, sila Maharlika, isa din po yan. Nagpapakalat ng mga fake news. Yari kayo ngayon. Itong nararapat sa inyo Iimbestigahan na raw po, iimbestigahan na rin daw ng House of Representatives itong mga nagpapakalat ng fake news. At hindi lang sila. Yung mga katulad na nila, isasama na rin po ang mga scammer at ang mga cyberbully. Nako, iimbestigahan na kayo dahil nag-file po ng mga resolusyon ang ilang leader dyan sa House of Representatives para imbestigahan itong mga malisyoso pong social media post at yung mga fake news na ipinakakalat nitong mga tao na ito. Ano ba kasing motibo nyo? Bakit pinapakalat nyo yung mga fake news na yan? Ayan. Sana naman matakot-takot kayo ng bahagya dahil iimbestigahan kayo dyan, ipatawag kayo dyan. Ang problema, pag ipatawag itong si Maharlika, definitely hindi pupunta yan. Pag ipatawag itong si Roque, definitely hindi rin pupunta yan. Kaya nga nagtatago yan, paano pupunta yan? Pero marami pa sila mga kakampi. Ang mga panay pakalat ng fake news. Headline ng Politico.com. Maging ibang pahayagan, ito din po yung lumalabas na headline. No to scammers and cyberbullies. House leaders seek probe on fake, malicious social media posts. Sasabihin na naman ng mga DDS dyan. Kasi natatakot sila, maimbestigahan sila dyan Wala na bang mas dyan? Wala na bang mas seryosong mga usapin dyan? Bakit yan ang iimbestigahan? Bakit hindi iimbestigahan yung mga ganitong usapin, yung ganitong issue, etc. etc. Guys, maraming komite. Maraming investigasyon ang ginagawa concurrently. Sabay-sabay po yan. Bawat komite, may hinahandle yan. At hindi simple. Hindi mo pwedeng baliwalain itong pagpapakalat ng fake news at hindi mo imbestigahan. Hindi mo pwedeng sabihin na mas mababaw itong issue na ito as compared to other issues. Dahil maraming nalilinlang ang scammers. Nabubudol sila ng mga fake post, mga fake promises. Nabubudol sila. Hindi ba importante yan? Nakokontrol nila ang discourse, ang public discourse, ang public opinion. Namamanipula nila ang iisipin ng tao sa pagpapakalat ng mga fake news. Hindi ba importante yung bagay na yan? Aba, dapat imbestigahan din yan. Sa mga nagsasabi na dapat hindi pagtuunan ng pansin niya ng House of Representatives, abay nagkakamali kayo. Dahil equally important po itong usapin na to. Itong fake news na kumakalat. Actually, matagal na ito ka-coffee. Isa nga sa solusyon dito media literacy. Pero hindi naman lahat media literate Diba? Hindi nila alam lahat, ma-identify nila kung fake yan o hindi. Another way, para mabuwasan yung mga nagpapakalat ng fake, yung mga tao nagpapakalat, tapusin din yan. Ikulong yan, parusahan yan. O baka kinakailangan natin amyendahan ang ating mga batas. Kaya, importante na magsagawa ng mga investigasyon, ito yung in aid of legislation. Para baka kinakailangan natin gumawa ng mga bagong batas para kahit papaano, matakot naman ang tao. Sabihin naman ng ilan dyan, may freedom of speech nga tayo ka-coffee May freedom of expression tayo. Pero may limitasyon yan. Hanggang saan yun? Hindi absolute yan. May limitasyon yan. Diba? Leaders of the House of Representatives have jointly filed a resolution seeking to investigate the rampant posting of false and malicious content in social media platforms. Nako, joint committee ito. Naaamoy ko dito, Quadcom Joint committee. Ibig sabihin ka-coffee, hindi lang isang komite yung magsasagawa ng investigasyon. Di ba sa House of Representatives, hindi ba sa Senate, ganyan din naman. May kanya-kanyang komite yan, kanya-kanyang hinahandle. Halimbawa, Committee on Migrant Workers, Committee on Transportation, Public Safety, etc. etc. May kanya-kanyang ginagawa yan. Pero, kung iisa naman yung hangarin ng komite, pwede silang magsanib pwersa. Mag-joint forces sila, at ito lang kayo mangyayari. Jointly filed a resolution. Nag-usap na ito mga komite. Sige, pag-isahin na lang natin yung resolution na yan. Di ba? Total, parehas naman yung ating objective dyan.
At ang gusto nilang tutukan, gusto nilang aksyonan, solusyonan itong rampant posting of false and malicious content in social media platforms. At syempre, hindi rin naman mawala, kailangan din protektahan ang freedom of speech and ensuring digital safety. Nako, bilis-bilis kasi ka-coffee gumawa ng fake news ngayon eh. Mag-post ka lang, di ba? Tapos pag nahuli ka na, saka ka magsasorry, sasabihin na nahack, hindi mo yan intention, etc. etc. Napakabilis na lang ganyan gawin yan. Pero nasira mo na yung reputasyon ng tao, di ba? Kung si PBBM, palapatol lang yan eh. Marami nang nakulong dyan eh. Ang problema, hindi eh. Sa dami ng fake news na pinakalat nila against PBBM eh. Kung ginagantihan na sila ng presidente, nakulong na yung mga yan eh. In a resolution filed by Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., si Deputy Speaker and Quezon Province Representative David Suarez. Naku, ito yung mga tao na ito na madalas din natin makita sa Quadcom eh. Si Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, and Representatives Robert Ace Barbers, si Bienvenido Abante, nako, andyan ulit si Abante, at si Joseph Stephen Paduano ng Abang Lincoln Party List. They urge the House Committees on Public Order and Safety. Yan yung komite ka-coffee, yung kanilang hinihikayat na magsagawa ng investigasyon. Public Order and Safety on Information and Communications Technology and Public Information to conduct the investigation. Tama lang. Kasi hanggat hindi na iimbestigahan yan, hala, sige, walang takot na ang tao. Kung gusto nilang manira sa gobyerno, kahit fake yan, kahit kalokohan yan, gagawin nila yan. Post lang sila ng post dyan. Akala kasi nila, malaya silang gawin yan kasi nagtatago sila sa freedom of speech na probisyon ng ating saligang batas. Eh, may limitasyon naman yan. Diba? Kaya nabuo yung cyber libel case na yan eh. Dahil din sa mga series of investigations, sa mga series of hearings na ginawa sa HOR, eh di naging batas yung cyber libel. Diyan naman na nagsisimula ang lahat na yan. Lalo na ngayon, may AI na, artificial intelligence, di ba? Yung digital space natin. Ibang-iba na yan sa nakaraang dekada. And kinakailangan mag-update tayo ng batas para itong mga tao na to na walang magawa kundi magpakalat ng fake news kahit papano may takot man lang. O baka naman walang ngipin yung existing na batas natin. O di ba, lagyan ng kaunting ngipin yan para kahit papano matakot din itong mga tao na to na walang katakot-takot magpakalat ng kung ano-ano. Kahit presidente, isisiraan, gagawa ng fake news yan. Grupo ng mga DDS. Hindi naman lahat ha, pero karamihan dyan, yung mga DDS ang nagkakalat ng mga fake news eh. Nako. May nakita nga akong post kanina eh. Nung lumabas yung resolusyon na yan, dyan sa House of Representatives, sabi nila, iyakin pala kayo eh. Oh, hindi umamin na kayo na nagpapakalat kayo ng fake news. Sabi niya, iyakin pala ang House of Representatives eh. Bakit mag-iimbestiga? Hindi ba dapat lang? Trabaho naman nila yan. In a resolution, they noted that the rapid growth of social media platforms has allowed the dissemination of content that has misled the public, damage individual reputation, arouse trust in institutions, and disrupt public discourse. Exactly. Eh kung pinupondohan pa yung fake news na yan, mabilis lang yan sa Facebook oh. Di ba, sponsored mo yung post na yan. Di ba, nag-post ka. Si Facebook mag-offer. O baka gusto mong mas marami yung makabasa sa post mo. I-sponsor mo yan. Magbabayad ka certain amount for certain number of people. Di ba? E di kumalat na, marami na nakabasa. At pag nabasa nila yan, maniniwala naman sila kasi hindi naman media literate eh. Yung ilang mga nakakabasa dyan eh, nabudol na yung tao. Binago na yung public discourse. Ito na ang iisipin nila. Kasi naloko na sila ng fake news eh. Hindi simple yung bagay na yan at kinakailangan pagtuunan ng pansin. Mukha lang siyang simple. Pero hindi yan simple. Diba? Maraming naloloko. Millions of pesos, thousands of pesos. Naloloko. Lalo na yung mga mahihirap na mabilis na nabibiktima. Diba? Lalo na yung mga umaasa ng instant money o magpapasok dyan. Scam pala yan. Akala nila totoo na. Sasabihin nila, wala namang maluloko kung wala magpapaloko. Hindi laging ganun ang prinsipyo. Ang sisihin doon yung manloloko, hindi yung naloko. Dahil hindi naman tayo pare-parehas ng sitwasyon eh. Imagine mo, kaya nasa sitwasyon, ikaw ang maloko, tapos sabihan ka, wala magpapaloko kung hindi ka
O walang maloloko kung hindi ka magpapaloko. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nag-a-apply yung ganyang scenario. False and malicious content. Yan, ako, mahilig mga DDS dito eh. Pag naririnig ko tong malicious content eh, naiisip ko sila Maharlika dito eh. Sila Harry Roque at mga DDS na vloggers eh. False and malicious content has also been exploited by unscrupulous individuals to promote scams, cyberbullying, and other activities that negatively impact public safety and order, sabi po ng resolusyon. The balance between ensuring digital safety and protecting constitutional freedoms, particularly freedom of speech and expression, must be maintained, and these are cornerstones of democracy, sabi pa po ng resolusyon na yan. Importante din naman yung balansehin yan, yung freedom of speech and expression. Diba? Nakasaad yan sa ating sa ligang batas eh. Nung nasa college ako, pinakabisado sa amin yan eh. Article 3, Section 4. Diba? Mga familiar dyan sa provision na yan. Excuse me, medyo sinisipon na naman tayo. Article 3, Section 4, diba? No law shall be passed abridging the freedom of speech and expression and of the press and the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of, ano yung last word dyan? Diba? Pinapakabisado, pinapaulit-ulit sa atin yan. Ang pinupunto niya dyan, walang anumang batas ang dapat na maisabatas na hahadlang sa freedom of speech at sa freedom of expression. Pero again, may limitasyon yan. Hindi absolute yan. Magkakaiba naman ang interpretasyon ng tao dyan eh. Diba? Hanggang magkasuhan na, korte na magdidesisyon. Pero hindi DDS ang mag-i-interpret. Hindi ordinaryong tao ang mag-i-interpret sa ating konstitusyon. Korte ang mag-i-interpret dyan. They said the proposed investigation seeks to uphold the freedom of speech, identity gaps of legislation, enhance social media platform accountability. Yan yung mga mabibigat na bagay na dapat mag-exist. Combat cybercrimes and protect digital safety and public trust. Sabi nga natin ng gera hindi na lang yung physical na nagbabakbakan. Marami nagaganap na po yan online. Tulad ng sinasabi din sa mga speeches ng ating mga leaders, ang mga sundalo hindi lang dapat sanay sa bakbakan. Alam na rin nila kung paano i-handle yung mga cybercrimes, digital warfare. Diba? Kailangan natin mag-adjust. Sa mga pumupula dito sa mga mambabatas, kung bakit daw kinakailangan magsagawa ng investigasyon na yan, abay, nagkakamali po kayo ng interpretasyon. Dahil importante po yung bagay na yan. In aid of legislation yan. Baka kinakailangan natin mag-update ng mga batas para ma-address natin yung pangangailangan ng panahon natin ngayon. We have to remember, yung panahon 10 years ago at panahon ngayon ay magkaiba na. Kaya nga tayo, isa din ako sa nagsusulong na baguhin ang ating konstitusyon. Hoy, marami magre-react. Bakit si Kakopi gusto niyang baguhin yung konstitusyon? Kayo, yung iba sa inyo, ayaw din. And I respect that decision. Diba? May kanya-kanya naman tayong desisyon. Pero ang punto ko, ever since, we have to change our constitution. We have to update our constitution. Paano man yan? Economic provisions man yan o political provisions man yan. Kasi 1987 ginawa yan, Kakofi. Mas matanda pa sa akin yung saligang batas. O 30 years, 3 decades lang nakalilipas, nag-iba na ng panahon. Yes, nagwo-work pa rin ang ating konstitusyon. Pero nag-iba na ng panahon. Diba? 30 years ago, 40 years ago, iba yung sitwasyon ng Pilipinas sa sitwasyon natin ngayon, and we have to adapt. Diba? Kailangan natin mag-adjust. And even other countries, they changed their constitution. Importante lang dyan, pagdebatehan ng mainam. Diba? At hindi self-interest ang paiiralin natin once we plan to change our constitution. Ang problema lang din kasi, isa din sa mahirap, sa totoo lang, may mga politiko din kasi na they are taking advantage of the proposed changing of the Constitution. Yun ang problema dyan. Pero kung yung intention mo malinis, at maiintindihan ng tao, kasi malaking factor ang tao dyan, syempre, tatanungin din sila dyan, interested ka ba? Willing ka bang baguhin yung ating Constitution? Diba? Kung informed ang tao, mapupunta tayo sa tamang desisyon. Pero kung may mga self-interest, kung bakit ayaw baguhin at bakit gusto nilang baguhin, wala tayong patutunguhan dyan. Kasi misinformed ang tao eh. Kapag hindi, ang problema kasi sa ating mga Pilipino, kapag hindi favorable sa atin yan, kahit favorable yan sa common good o sa nakararami, ayaw natin yan kasi selfish tayo eh. By nature, hindi naman lahat pero most of us, by nature. Kung hindi favorable sa atin yan, kahit favorable yan sa lahat or sa majority, 50% plus 1,
favorable yan, eh hindi sa atin favorable, di tayo mag-agree, di ba? Yun ang problema sa atin, kultura, parte ng ating kultura. And siyempre, kung kailangan din natin ng pagbabago, maybe, kailangan din natin magsugal, mag-risk din tayo, ka-coffee. Kasi, kailangan natin magbago, di ba? Kaya yun ang sinasabi ko natin, kailangan natin i-adjust yung constitution natin. 1987 pa yan. I-update natin. Yung kailangan lang i-update. Yung nag-work pa ng mainam, wag na, hayaan na natin yan dyan. Pero yung kinakailangan i-update, bakit hindi natin pag-usapan? Di ba? Pag-usapan sa Kongreso yan. Total, ang nandiyan naman sa Kongreso, mga kinatawan natin yan eh. Kaya nga tinatawag sila mga representatives eh. Di ba? District representatives. O ikaw miyembro ka ng isang distrito, meron kang kinatawan, may representative ka. So sila mag-uusap-usap dyan. Sana yung representatives niyo, kung ano talaga yung sinisigaw ng mga constituents niya, yun ang palabasin, wag yung sarili niyang interest. Di ba? Magandang development ito, ka-coffee. Itong joint resolution na ito, na imbestigahan itong mga nagpapakalat ng fake news, para hindi lang, actually, minsan, masyadong maluwag kasi tayo, no? Siyempre sabihin nila, nasa demokrasya tayo, that's the essence of democracy. Diba? Pero minsan may limitasyon eh. Kasi tinan mo, yung ibang bansang mauunlad, hindi mo naman pwede bastang gawin na lang yan. Mura-murahin mo yung presidente, bastusin mo yung presidente, gawan mo ng fake video yung presidente at walang mangyayari sa'yo. Hindi mo pwedeng ganun yan. Diba? Nasaan yung respeto dyan? Dapat i-address din yan. Maybe we have to change or create laws, diba? Or, sige, mahirap-hirap na baguhin ng konstitusyon, gumawa lang tayo ng batas, diba? Pero syempre, yung batas, alinsunod doon sa ating konstitusyon. O siya, sige. Anong komento nyo, ka-coffee? Comment po ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyin na lang, ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube naman, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated na rin sa ating mga bagong upload. Pasensya na kayo ha. Excuse me at nagsisinga-singa ako at nagsisipon. Maraming salamat po sa pangunawa. Ingat po kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.